Guys, welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, meron akong i-repair na isang Apple iPad mini 2 or generation 2. Bali ito siya. Ayan. Ang kanyang issue ay basag yung kanyang ito, screen niya, yung kanyang pinaka touchscreen or tinatawag na digitizing screen. Or digitizer. So ang gagawin natin is tatanggalin natin ito, pinaka digitizer niya na screen, tapos papalitan natin siya ng bago. Siya nga pala guys, itong mga iPad mini medyo may pagka complicated ang pagre-repair nito, kasi hindi porke itong screen lang yung may sira, may basag at okay pa yung kanyang LED ay ito lang tatanggalin natin tapos ganun lang. Hindi guys, kahit na ito lang yung digitizer lang kanyang may diferensya. Pag binaklas natin to, pati yung LED screen babaklas din natin, kasi ang pinaka-flex nito naiipit sa ilalim din ng LED, kaya pati yung LED tatanggalin natin. Kaya medyo medyo matrabaho ng konti, pero okay lang guys, wala problema. Dadaan-daanin natin step by step. So bago natin umpisahan to guys, papainitan muna natin tong So yan guys, nakita niyo naman yung crack siguro. Yan. So ang gagawin natin, papainitan muna natin to guys, ang ating hot air. Yung tamang init lang na yung kaya lang natin hawakan, hindi masyado mainit para hindi masyado maapektuhan yung mga dito sa loob. Okay, so ito ang ating yan, papainitan na natin ng konti. Ito, tanggalan natin yung pinaka tempered cover niya. Ngayon ito naman guys, ang tatanggalin natin yung kanyang pinaka digitizer niya. Tawag nila dyan guys touchscreen. Okay, so papainitan natin ulit guys, pamangat natin yan. Okay. So yan, naangat na natin guys. Yan. Yan, kung nakita nyo guys yung mga adhesive niya, yan pati ito, masyado madikit yung kanyang adhesive. Ito guys, ang sinasabi kong iingatan natin itong mga flex wire niya, tsaka dito yung sa mga home button. So, ang pagbubukas nito guys, parang itutupiin natin siyang pag ganito. Yan, dahan-dahan lang. Yan. Ito sinasabi ko guys, ang pinaka nito, nasa loob pa sa ilalim nitong LCD. Ito yung LCD screen guys, itong itim. Yan ang LCD screen, kaya kailangan din natin siyang baklasin bago natin matanggal talaga to totally yung yung pinaka digitizer. So dito guys, merong 4 na tornilyo yan. Yan. So ito, natatak pa ng tape. Tanggalin natin. Yan, para ma-reveal natin. Ito yung mga pandikit, pwede nyo tanggalin to guys. Yan Pwede na tanggalin yan.
Yan yung nagpapahirap kanina sa pagbubukas. Yan, pwede nyo tatanggalin yan. Yan. Bago natin tanggalin yung tornilyo guys, ito pa yung natitira pa rito. May natitira pa kasing ano eh. Ito guys, yung natitirang glass. Hindi pa natin natanggal lahat. Ito yung mga iingatan nyo lang guys tong LCD kasi napaka ano nyan, napaka sensitive nyan, napakadaling umano yan, madaling mabasag yan kapag masagi nyo yan ng kwan. Yan, tanggalin natin to, total sira na rin naman yung glass niyan. Yan. Tingnan muna natin para okay. So itong kanyang LCD, gaya na sinabi ko kanina, iangat muna natin yan guys para bago natin matanggal tong ano. So gamitin natin ng Phillips screw. Ito. Lagyan natin ng magnet para maging magnetic siya. Punasan lang natin. So yan, bali guys, pwede natin iangat ito. Pero bago natin guys, ano yan, tanggalin pala muna natin itong mga tape dito na kumakapit sa kanya. Ano ba ito? So pwede natin siya guys ihiga na pag ganito rin. Okay. Ito guys, may tornilyo to. Kailangan natin maangat ito. Tatanggalin din natin to tornilyo para ma-access natin yung flex ng ano, ng LCD. Mabunot natin kasi nasa ilalim yung flex ng digitizer. So gaya na sinabi ko kanina, hindi natin basta-basta pwedeng matatanggal yung digitizer na hindi natin dadaanan yung LCD. Kasi nasa ilalim ng LCD yung connector ng ano, digitizer. So tatlo yan. Maliliit din ang tornilyo niya. Kasing size niya yung tornilyo ng ano, yung eto. Ayan, pwede natin iangat ito. Ayan, pwede natin ngayon ma-disconnect. Ito muna di-disconnect natin yung sa battery. Sa battery yan. Pag na-disconnect na yung battery, ito naman yung sa LCD. Yan, yung LCD guys, pwede natin mahiwala yan
pag na-disconnect na natin yan. Tabi muna natin to. Ngayon, ito na guys yung yung flex ng nasa ilalim. Gaya na sinabi ko, nasa ilalim siya ng kuwan, kaya hindi natin siya kanina basta-basta mabubunot. Ayan, nasa ilalim siya. Pwede natin angat ito. Ayan. Meron naman siyang adhesive tip doon. Okay. So ito guys, pwede nyo pang itabi to. Huwag nyong tatapon. Kasi itong home button ito, good pa yan. Pwede pa natin ikabit ito sa susunod. Pero hindi ko na muna papakita yung paano pag sa sunod na lang pag meron kayong i-repair. So linisin muna natin. Kailangan walang mga naiwan na mga broken parts dyan. Mga basag ng mga salamin. Yan. Wala akong blower, so ihip-ihip lang. Ito may natirang mga, pwede nyo linisin to guys, yung mga natirang adhesive pa. Yan. Para maganda yung pagdikit mamaya nang ipapalit natin. Walang naiwan na adhesive tape. Guys, lalagay natin yung bago. Siya naman yung mauna ngayon kaysa sa LCD. Di ba kanina nauna natin tinanggal LCD? Ngayon siya naman ang mauuna. Ito na yung bago nating kan. So ito, kakabit na natin. Yan. Clip on lang natin yung rito. Ayan guys, masok na siya, nag-clip on na siya. Next natin i-connect guys itong LCD nya. Lalim natin siya dyan sa panang battery, flex ng battery. Okay, so linisin muna natin ito. Check natin guys itong retaining plate nya. O yan guys, nagbukas na siya. Hindi ko lang alam guys kasi yung nito, yung kanyang password, kaya hindi ko ma-testing iba. Hanggang dyan lang ang pinaka-test ko. Ayan o. Ayan o. Okay, so gumana na siya guys. Bali ang pinalitan ko lang dito yung kanyang screen, yung kanyang digitizer. Pero i-advise ko na rin na papalitan niya na rin yung LCD kasi parang malapit na rin bumi kasi nagkakaroon ng konting, may napansin ako ng konting guhit lang naman, pwede pa naman gamitin, pero siyempre mas maganda kung papalitan na rin ng bago yung ayan o,
Parang may napapansin ako dito ng konting guhit. Ito lang, banda rito sa gitna. Pero pwede pa niyang gamitin. Kung gusto niyang papapalitan ng LCD, papalitan ko na lang. So, okay guys, napalitan natin ito, hindi ko natatanggalin yung plastic niya. Bahala na yung may-ari magtanggal. So, at least na gawa natin, napalitan natin ng maayos. So, pakita ko lang pala yung likod ng digitizer para makita nyo rin. Ito. Yan, may mga adhesive yan. Tatanggalin mo lang yan. Paikot. Ito, meron din dito. Tapos pag sinalpak mo yung didikit. Pero hindi ko muna siya tatanggalin. Tatanungin ko muna may-ari kung baka gusto niya papapalitan na rin yung LCD. Pag sinabi ang okay na to, saka na tatanggalin tape. So, yun lang guys. Ang video natin hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan nyo to guys, paki-like and share. And don't forget to subscribe to my channel, Deep TV. And also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod pa mga video. Hanggang sa sunod. Bye-bye.